Let's open the Bible, John chapter 8. Buksan po natin yung ating Biblia sa Aklat ng 1, chapter 8. John chapter 8, verses 1 to 12 with Brother Arvin. We're going to read alternately. Doon po sa John chapter 8, mula verse 1 hanggang verse 12, salitan po natin itong babasahin. Uunahin ko po sa verse 1. Samantala, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Dinala sa kanya ng mga eskriba at ang mga fariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya nang kanilang patayuin siya sa gitna. Sa kautusan ay pinag-utos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Habang sila'y nagpapatuloy na pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Verse 9, nang ito'y kanilang narinig, ay isa-isa silang umalis simula sa mga matatanda at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. At sinabi niya, walang sinuman Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. So every Sunday, we are studying the book of John. Kaya tuwing linggo, tayo po'y nag-aaral mula po sa Aklat ng 1. The chapter 1 is talking about the Jesus is God who came to this world as a form of man. Doon po sa chapter 1, si Jesucristo ay pumarito dito po sa mundo bilang anyo ng tao. Chapter 2 says, Jesus give us the eternal joy. Doon naman po sa chapter 2, si Jesucristo yung pong nagbibigay ng walang hanggang kagalakan. Chapter 3 says, Jesus make the people born again. Doon naman po sa chapter 3, ipinanganak tayong muli sa pamagitan po ni Jesus. Chapter 4 says, Jesus is the fountain of the eternal life. Doon naman po sa chapter 4, si Jesus daw po siya yung bukal ng tubig na walang hanggang tubig. In chapter 5, there is the Sabbath day. Doon po sa chapter 5, ito po, meron po ditong araw ng Sabat. Jesus healed the sick man for 38 years. Pinagaling po ni Jesus yung isa pong tao sa loob ng meron po siyang sakit sa loob ng 38 taon. Through this miracle, Jesus shows us that Jesus gives us the true peace. Kaya sa pamagitan nito pong himala, ipinapakita na si Jesucristo yung nagbibigay ng tunay na kapayapaan. In chapter 6, Jesus fed the 5,000 people with the 5 loaves and the 2 fish. Kaya doon naman po sa chapter 6, ipinapakita na si Jesucristo ay nagpakain sila ng libong mga katao sa pamagitan po ng 2 tinapay at sa pamagitan po ng 3 isda. It says that Jesus is the bread of eternal life. Nang kumakatawan na si Jesucristo, siya po yung buhay ng tinapay. Actually, in the feast of the tabernacle, there is the ritual of Jewish people. Sa katunayan doon po sa panahon ng pista ng tabernakulo, meron pong tradisyon yung pong mga Israelita. In John chapter 7, there is the feast of the tabernacle. Kaya doon po sa John chapter 7, ito po yung pista ng tabernakulo. In this time, the Israel people brought the water from the Siloam and offer it in the temple. Kaya ng mga panahon po na yon, yung po mga Israelita, kumukuha po sila, umigib ng tubig doon po sa Siloam at idinadala po nila yan doon po sa templo. And they kindle the light in the temple. At pinapaliwanag po nila o sinisindihan yung po mga kandila. So when the Israel people thought about the feast of the tabernacle, they always think the water and the light. Kaya yung mga Israelita, sa tuwing nagkakaroon po sila ng pista ng tabernakulo, lagi po nilang naiisip yun pong tungkol sa tubig at sa kandila. That's why in John chapter 7, Jesus says, I'm the fountain of the eternal life.
Kaya sinabi po ni Jesucristo doon po sa John chapter 7, ako ang buhay ng walang hanggang buhay. And in John chapter 8, the main message is Jesus is light. At doon naman po sa John chapter 8, ito pong mensahe ay tungkol sa si Jesucristo, siya po yung isang ilaw. So depending on the feast, Jesus gives the proper lesson to everyone. Kaya alinsunod po doon po sa kapistahan, si Jesucristo ang nagbibigay po ng aral mula po sa bagay na ito. And in order to explain that Jesus is light, the Bible mentioned about the woman who was caught in the adultery in the very act. At mula po dito sa chapter 8, para po maipakilala ng si Jesucristo, siya po yung ilaw, meron pong isang babae na nahuli mula po sa pangangalo niya. She lived in the darkness. Siya po ay namumuhay sa kadiliman. But when she met Jesus Christ, she saw the light. Pero nung nakilala niya po si Jesus, nakita niya na po yung liwanag. Now she doesn't live in the darkness anymore. She is living in the light. Ngayon, hindi na po siya namumuhay sa kadiliman, kundi nabubuhay na po siya sa liwanag. Like this, when we meet Jesus Christ, when we get salvation, we don't stay in the darkness anymore. Kaya gaya po nito, pagkatapos na makilala po natin sa Jesus, noon po tayo naligtas, hindi na po tayo nabubuhay sa kadiliman. As Jesus is a light in the world, so we also light in the world. Dahil sa Jesus, siya po yung liwanag ng mundo, kaya tayo din po yung liwanag ng mundo. So today, we're gonna learn the lesson through this passage. Kaya ngayon, makakuha po tayo ng mga aral mula po dito sa mga mensahe. Actually, John chapter 7 verse 53 is really connected with the chapter 8. Sa katunayan, ito pong John chapter 7 verse 53, ito po yung konektado dito po sa chapter 8. The 53, and everyone went to his own house, but Jesus went to the mountain of Olives. Sabi po, at ang bawat isa sa kanila ay umuwi sa kanya-kanyang sariling bahay, samantala si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. In John chapter 7, Jesus shared the miracles and taught the many lessons. Doon po sa chapter 7, nagpakita po sa Jesucristo ng mga himala at nagbigay po siya ng mga aral tungkol dito. Jesus fed the 5,000 people. Nagpakain po si Jesus doon po sa mga 5,000 mga katao. But nobody accept Jesus in their house. Pero wala pong sino mang tumanggap kay Jesucristo sa kanilang bahay. Also, Jesus didn't want to rely himself on these people. At ayaw din po na Jesucristo na umasa siya dito po sa mga tao. So they went to their own house. Jesus went to the mountain of Olives. Kaya yung pong mga tao, sila po yung umuwi sa kanilang mga bahay, pero sa Jesucristo, siya po pumunta sa lugar ng Olibo. In the mountain of Olives, Jesus used to pray and have a fellowship with God. Kaya doon po sa bundok ng mga Olibo, sa Jesucristo ay nananalangin at nagkaroon po siya ng fellowship sa Panginoong So Diyos. here is a very important lesson. Meron po ditong aral, Jesus doesn't rely on people. si Jesus, hindi po siya umaasa sa mga tao. He doesn't trust in people. Hindi po siya nagtitiwala kahit kanino. He only trusts in God. Nagtitiwala lang po siya sa Diyos. That's why he didn't fear the man. Kaya hindi po siya natatakot sa tao. If we rely on the people, we are afraid of the man. Dahil kung tayo po'y nagtitiwala o umaasa sa mga tao, tayo po'y matatakot sa mga tao. We try to entertain people. Sinusubukan po natin silang makausap. But if we rely on God only, we don't afraid of anything or anyone. Pero kung tayo po'y magtitiwala sa Diyos, hindi po tayo matatakot sa kanino man o saan man. Please bookmark here and let's look at the John chapter 2, Lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa Aklat ng 1, chapter 2, verse 24. sa verse 24. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. Sabi po, subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Jesus already knew how much unfaithful people are. Alam po ni Jesucristo kung gaano walang katapatan ang mga tao. He knows how much evil people are. Alam niya po kung gaano kasama ang mga tao. That's why he didn't commit himself to people. Kaya hindi niya po ipinagkakatawala yung kanyang sarili sa mga tao. In the good situation, other people say, just trust me, I'll help you, I'll support you. Kaya sa tuwing nagkakaroon po ng mabuting sitwasyon, yung ibang pong mga tao, sinasabi po nila, magtiwala ka sa akin, tutulungan kita. But if their situation is getting bad, they betray us. Pero kung po yung kanilang sitwasyon ay nagiging hindi mabuti, sila po yung humahamak sa atin. So Proverbs chapter 29 verse 25 says,
The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Kaya sabi po sa Aklat ng mga Kawikaan, chapter 29, verse 35, siya nagtitiwala sa tao ay daranas ng kapahamakan, pero siya pong nagtitiwala sa Diyos ay pagpapalain. Verse 25. Sa chapter 29, verse 25 po. Oh. So, look at the Pilado. Pilado. Kaya tignan niyo po si Pilato. He was a governor of Rome, Siya po yung isang gobernador doon po sa Roma. and he already knew Jesus is innocent. At alam niya na po na si Jesucristo ay isang inosente. But at the time, so many people shouted, crucified, let him crucify Jesus. Pero noong mga panahon po na yun, sumisigaw po yung mga tao, ipako sa krus si Jesus. And he was afraid of men. That's why he allowed the Jesus to be crucified. Dahil natatakot po siya sa mga tao, kaya pinahintulutan niya na po na si Jesucristo ay maipako sa krus. Let's look at the 2 Kings chapter 16. Punta po tayo sa Ikalawang Hari, chapter 16. 2 Kings chapter 16. Ikalawang Hari po, chapter 16. Verse 7. Sa chapter 16, verse 7 po. The background is, because of the sin of Solomon, Israel was divided, North Israel and South Judah. Dahil po sa kasalanan ni Solomon, yung po mga Israelita ay nahati sa dalawa sa pamagitan po ng North Israel at South Judah. And North Israel was destroyed by Assyria. At yung po sa North Israel, sila po ay giniba, winasak ng mga North Syria. And in South Judah, there were many kings. One of them is Ahaz. At doon naman po sa South Judah, marami pong mga hari. Isa po doon si Haring Ahaz. And he relied on the Assyria. At siya po ay nagtiwala sa mga Assyria. So he heard that the Syria and the North Israel are allied to attack South Judah. Kaya sinabi po niya, no yung pong Syria at yung pong North Israel ay magtitipon para po atakihin yung pong Judah. So he was so fearful. Kaya natakot po siya. So he said to the Assyria, the verse 7, would you read? Kaya't nagpadala si Ahaz ng mga sugo kay Tiglat-Pileser na hari ng Assyria na ipinasasabi, ako ay iyong lingkod at iyong anak. Umahon ka at iligtas mo ako sa kamay ng hari ng Syria at sa kamay ng hari ng Israel na sumasalakay sa akin. So he said, I'm your servant, I'm your son. Sabi po, ako ay iyong lingkod at iyong anak. Come up and save me from the hand of the king of Syria. Umahon ka at iligtas mo ako sa kamay ng hari ng Syria. Syria and North Israel will attack us. Please save us. Ang Syria at yung pong hari ng Israel ay sasalakay sa akin. Tulungan niyo ako. At that time, the prophet in South Judah was Isaiah. Noong panahon po na yon, yung propeta dito po sa South Judah, dito pong si Isaías. So Isaiah really scolded the king of Judah, Kaya lagi pong pinagsasabihan ni Isaías, ito pong hari ng South Judah. Ahaz. The king of North Israel is a person. Ikaw, Ahaz, yun pong hari ng North Judah, sila po yung mga tao lang. North Israel, North sila yung tao Israel. lang. And the king of Syria is also man. At ang hari ng Syria, tao lang din yan. So man and man united to attack South Judah. Kaya yung tao sa tao, sila yung nagtitipon para atakihin yung South Judah. But who is the head of the South Judah? Pero sino ba yung namumuno doon po sa South Judah? God. Yung Diyos. So if the man fight against the God, who will win? Pero kung yung tao ay magiging laban sa Diyos, sinong mananalo? That's why Isaiah really scolded the king Ahaz. Why do you rely on the Assyria? Kaya lagi pong pinagsasabihan ni Isaías, yun pong hari ng South Judah, na bakit ka nagtitiwala doon sa Syria? Let's look at the Isaiah chapter 7. Punta po tayo sa aklat ng Isaías, chapter 7. Isaiah chapter 7, verse 2. Isaías, chapter 7 po, verse 2. Would you read? Nang sabihin sa sambahayan ni David, ang Syria ay nakapagkasundo sa Ephraim, ang puso niya at ang puso ng kanyang bayan ay nanginig na gaya ng mga punong kahoy sa gubat na niyanig ng hangin. They didn't rely on God. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos. That's why their heart was shaken like the trees in the wind. Kaya sabi po, nanginig yung kanilang puso gaya ng punong kahoy sa gubat. But
Isaiah said, the verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sabihin mo sa kanya, ikaw ay makinig, tumahimik ka, huwag kang matakot o manghinaman ang iyong puso, na dahil sa dalawang buntot na apoy na ito, na umuusok ng dahil sa mabangis na galit ng Rezin at Syria at ng anak ni Remelias. These two stoves of the smoking firebrands. Kaya sabi po, dalawang buntot na apoy na ito na umuusok. Do you know? When we burned, we use the stick. Kaya alam niyo po yun, kapag tayo po ay nagbabaga ng apoy, gumagamit po tayo ng stick, It's very weak because it's already burned inside. na mahina na po yun dahil meron na po or nasunog na po yun sa loob. So God said, these two nations is just like that. Very weak. Kaya sabi po ng Diyos, yung dalawang lungsod na yon ay napakahina. Why are you afraid of them? Bakit kayo natatakot sa kanila? So those who rely on God are not afraid of men. Kaya sa mga tao nagtitiwala sa Diyos, hindi kailanman matatakot sa mga tao. So not like King Ahaz, the King Hezekiah prayed to God. Hindi gaya po ni Haring Ahaz. Ito pong si Haring Hezekiah, siya po yung nanalangin sa Diyos. Then God sent the angels, and in that night, God killed the 185,000 soldiers killed. Kaya nagpadala po ng Diyos yun po ng mga anghel kay Haring Hezekiah. Kaya po sa panahon na yun, napatay po yung pong mga soldiers sa napatay po yung 185,000 na mga sundalo. Let's look at the Galatians chapter 1, verse 10. Punta po tayo sa aklat ng Galatians chapter 1 sa verse 10. Galatians chapter 1, verse 10. Would you read? Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan ng lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. We are the bond servant of God. Sabi po, tayo po yung mga alagad ng Panginoon. That's why we are living in this world not to please, not to entertain the people, but to please God. Kaya tayo po yung nabubuhay dito po sa mundo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi magbigay lugod sa Diyos. So Jesus didn't rely on the man or any situation. Kaya sa Jesucristo, hindi po siya nagtitiwala sa kahit sinong tao o kahit sa anumang sitwasyon. Like Jesus rely on God only, we have to rely on God only. Gaya na po ng kung paanong si Jesus ay nagtiwala sa Diyos, dapat din po tayong magtiwala sa Diyos. Let's go back to John chapter 8, Balik po tayo sa aklat ng 1 sa chapter 8, verse 2. sa verse 2. Verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya'y naupo at sila'y tinuruan. So next day, Jesus taught the people again. Kaya nung kinaumagahan, tinuruan niya po ulit yung po mga tao. But at that time, the verse 3, the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in the adultery. Pero doon po sa verse 3, dinala sa kanya ng mga eskriba at ang mga Fariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Scribes and Pharisees didn't listen to Jesus. Yung mga eskriba at mga Fariseo, hindi po sila nagtitiwala kay Jesus. They always think how to kill Jesus. Iniisip lang po nila kung paano mapapatay si Jesus. Because in their heart, their tradition and their own doctrine are full of in their heart. Dahil yung kanilang pong tradisyon at yung kanilang mga doktrina ay nakapaloob na po sa kanilang puso. That's why they brought the woman who was caught in the adultery. Kaya dinala po nila yung isang babae na huli doon po sa pangangalo niya. The verse 5 and 6, would you read? Sa kautusan ay pinag-utos sa amin ni Moses na butuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Verse 6, ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila, subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. So according to the law of Moses, if the people commit the adultery, they are stoned and should be killed. Kaya alinsunod po doon sa kautusan ni Moses, kapag yung pong mga tao ay nahuli sa pangangulo niya, kailangan po silang batuhin ng bato at mamatay. But at that time, the Rome conquered Israel. Pero ng mga panahon na yon, yung Roma ay sumasakop doon po sa So Israel. according to the law of Rome, the Israel people didn't have the right to kill the person. Kaya alinsunod po sa batas ng Roma, walang sino mang tao ang dapat pumatay sa isang tao. So they asked, what would you say?
Kaya sinabi po nila, anong masasabi mo tungkol dito? If Jesus says, kill her, then Jesus kept the law of Moses but broke the law of Rome. Kaya pag sinabi po ni Jesus na patayin siya, ibig sabihin, sinusunod po ni Jesus yung batas ni Moses, pero hindi niya po sinunod yung pong batas ng Roma. If Jesus says, forgive her, then Jesus broke the law of Moses. Pero kung sasabihin po ni Jesus na patawarin siya, ibig sabihin, lumalabag siya sa batas ni Moses. So these people thought probably they are so smart. Kaya iniisip po ng mga taong to na napakatalino nila. We can find any excuse to kill Jesus Christ. Kaya makakakita tayo ng dahilan kung paano natin mapapatay si Jesus. Once Jesus break any law, we can have the excuse to kill him. Dahil kapag alinman sa nilabag ni Jesus yung pumatas, meron na tayong paraan para mapatay siya. So verse 6, in the middle part, the first part, they might have the something of which to accuse him. Kaya In sab- order to accuse Jesus, they tested Jesus. Kaya doon po sa verse 6, sa unang bahagi, upang sa kanya maiparatang sila. Na ang ibig sabihin, para meron po silang dahilan na mapatay si Jesus. Think about this. The verse 2, Jesus gathered the people from the morning and taught his lesson. Pag-isipan niyo po ito, doon po sa verse 2, kinaumagahan, di pa po, nung umaga, tinipon po ni Jesus yung po mga tao upang magbigay ng aral. When the pastor Hong Jong-yeon visit the Manila Central Church, many brothers and sisters visit and want to listen. Doon po si Pastor Hong Jong-yeon, yung po siya ay pumunta doon po sa MCC Church, yung po mga tao ay pumunta doon po o bumisita doon sa Manila Central upang makinig sa kanyang mensahe. What if Jesus visited MCC? Paano kung si Jesus ay bumisita doon po sa MCC? Who will not go? Sino ang hindi pupunta? We really want to listen his message. Gusto natin makinig doon sa kanyang mga aral. Tama po ba? But Pharisees, scribes, they are not interested in the word of Jesus. Pero yung po mga eskriba at mga fariseyo, hindi po sila interesado doon po sa salita ni Jesus. So while the other people are listening to Jesus, they try to find any excuse to accuse Jesus. Kaya habang nakikinig po yung mga tao kay Jesus, yung pong mga eskriba at mga fariseyo, naghahanap naman po sila ng kadahilanan para mapatay si Jesus. Because their heart is full of something else. Dahil yung kanilang puso ay punong-puno ng ibang bagay. They want to keep their position. Gusto nilang mapanatili yung kanilang posisyon. They want to keep their authority. Gusto nilang mapanatili yung kanilang otoridad. These days, many people seems like are following Jesus, not them. Sa panahon natin ngayon, na parang yung mga tao, maraming sumusunod kay Jesucristo, hindi sa kanila. They are jealous. Dahil sila po'y nagsaselos. Even these days, those whose heart is full of something else, they don't listen to the word of God. Gaya ng panahon natin ngayon, kapag yung pong mga tao, sa panahon natin ngayon, marami pong nakalapaloob sa kanila pong puso, hindi po sila makikinig sa salita ni Jesus. They are holding their own righteousness. Pinanghahawakan po nila yung kanilang sariling katwiran. They are holding their wrong doctrines. Pinanghahawakan nila yung kanilang maling katuroan. They are holding their heart is full of worldly things. Dahil yung kanilang puso ay punong-puno ng makamundong bagay. That's why they don't listen to the word of God. Kaya ayaw po nilang makinig sa salita ng Diyos. Let's look at the Matthew chapter 8, Punta po tayo sa aklat ng Mateo chapter 8. verse 20. Mateo chapter 8 verse 20. And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have a nest, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Sa verse 20 po, sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid at may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Jesus Christ came to this world to become a head of the church. Si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan upang maging ulo ng iglesia. But Jesus said, the Son of Man, I don't have any place to lay my head. Pero sinabi po ni Jesus, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahinga ng kanyang ulo. Because at that time, the old people, their heart was full of worldly things. Dahil noong mga panahon niya, yung pong mga tao ay yung pong puso ng mga tao ay punong-puno ng makamundong bagay. That's why Jesus said, you don't have any space in your heart to accept me. Kaya sinabi po ni Jesucristo, wala nang espasyo sa puso mo para tanggapin ako. So if these people are full of something else, they cannot listen the word of Jesus.
Kaya kung punong-puno ng isang bagay yung puso ng mga tao, hindi po sila kailanman makikinig sa salita ni Jesus. And they also have the bias. At meron po silang hindi makatuwiran. That's why, depending on their own eyes, they always judge Jesus. Kaya depende po sa kanila pong paningin, sila po'y humuhusga kay Jesus. So, in their eyes, Jesus is the man who break their law. Kaya sa paningin po nila, si Jesus ay isang taong lumalabag sa kautusan. Jesus is the young man who was challenging against their tradition. Sinabi po nila, si Jesus ay isang binata na sumusubok sa kanilang mga tradisyon. That's why they wanted to kill Jesus. Kaya ninais po nilang patayin si Jesus. Even these days, all the born-again Christian, true Christian, wants to follow the only word of God. Kahit sa panahon po natin ngayon, yung po mga born-again Christian lang po yung nagdanais na makinig ng salita ng Diyos. When they are against the old tradition, which is not right according to the Bible, other people and other churches says they are wrong. Pero kung hindi po sila o magiging laban po sila doon po sa mga tradisyon ng mga tao, yung po mga tao ay magagalit at sasabihin po sa kanila na sila'y mali. They said, we have to kill them. Kaya sasabihin nila, kailangan silang patayin. The persecuting them is the will of God. Dahil yung pag-uusig sa kanila ay yung kalooban ng Diyos. Just like Jesus, the true born-again Christian are persecuted in this world. Gaya po ni Jesucristo, kung paano siya inusig, yung pong born-again Christian ay inusig din po sa panahon natin ngayon. Because of their desire and their bias. Dahil sa pagnanais po ng mga tao, masunod yung kanilang sariling tradisyon at sa kanilang sariling pakatuwiran. One day, the grandfather sleeping in the bed. Isang araw, may isa pong lolo na matanda na natutulog doon po sa kanyang higaan And the baby, Pupu, at yung isang bata ay tumae, bata, but he doesn't know tae, so he touched it. pero hindi niya alam yung tae kaya nahawakan niya. And with that hands, he touched this part of the grandfather. Kaya sa pamagitan niya ng kanyang kamay, nahawakan niya po yung ilong ng kanyang lolo. So here is a tae. Kaya meron pong tae doon po sa ilong. And he woke up, then, why the smell is like a tae? At pagkagising niya, sabi niya, bakit lahat ng lugar parang amoy tae? My room is full of tae. Yung kwarto ko parang punong-puno ng tae. So he went out of the house. Kaya lumabas siya doon sa bahay, Oh, still tae. may tae pa rin. So village is full of tae. Yung buong lungsod, punong-puno ng tae. He went to the Manila. Pumunta siya sa Manila. He went to the province. Pumunta siya sa probinsya. Wherever he goes, it smells like a tae. Kaya kung saan siya pupunta, amoy tae pa rin. And he says, the world is full of tae. Kaya sinabi niya, yung mundo ay punong-puno ng tae. No. This part is the problem, Actually, sa katunayan, hindi po. Dahil yung ilong niya, yung kanyang problema. not the world. Hindi yung mundo. The one man, it's true story, actually one pastor visit our church Ito po yung tunay na nangyari. May isang pastor na bumisita doon po sa church and natin. he said, why Ortega Church looks so dark and dim? Kaya sinabi po niya, bakit yung Ortigas Church ay mukhang madilim? Please turn on the light. Pakiusap, buksan nyo nga yung ilaw. But actually he wear the sunglasses. Pero nakasuot pala siya ng sunglasses. So if we have the sunglasses, everything looks dark. Dahil kung nakasuot po tayo ng sunglasses, lahat na makikita natin mukhang madilim. In John chapter 8, the religious leaders, they have the sunglasses. They just look at Jesus according to their bias. Kaya doon po sa John chapter 8, yung po mga eskriba at mga fariseyo, sila po yung nakasuot ng sunglasses na para bang tinitignan lang po nila si Jesucristo alinsunod sa kanilang sariling katwiran. And their heart was full of worldly desire. That's why they don't want to listen to Jesus. At yung kanila pong puso ay punong-puno ng makamundong bagay, kaya ayaw nilang makinig kay Jesus. Even after we got salvation, if our heart is full of worldly things, we cannot listen to the word of God. Pero tayo po, kahit na naligtas na po tayo, pero kung punong-puno ng makamundong bagay yung ating puso, hindi po tayo kailanman makikinig sa salita ng Diyos. Our heart is like a room. Yung ating puso ay katulad ng isang kwarto. So if this room already full of something else, we cannot put anything. Kaya kung yung isang kwarto ay marami pong mga nakalagay sa loob, hindi po tayo makakapaglagay ng ibang bagay. So if we already feel the drama, movie, K-pop, and worldly things in our heart, there is no space to listen to the word of God.
Kaya kung napupuno po natin yung puso natin sa pamagitan po ng drama, movie at ng K-pop, hindi na po tayo kailan makakapunan sa puso natin ng salita ng Diyos. Here is one room. May isa pong kwarto. In this part, some people are drinking. Dito po sa kabilang bahagi, yung pong mga tao ay nagiinuman. Some people are smoking. Sa kabila naman, yung mga tao naninigarilyo. Some people are gambling. Yung iba naman po nagsusugal. Some people singing in the karaoke and TV very loudly. Yung iba naman po kumakanta sa karaoke ng napakaingay. Can you study here? Makakapag-aral ka ba dito? No. Hindi po. If our heart is full of these kind of worldly things, how can we study Bible? Kung yung ating puso ay punong-puno ng makamundong bagay, paano tayo makakapag-aral ng salita ng Diyos? So even the Christian should be careful Kaya yung mga Kristiyano kailangan po mag-ingat not to feel the worldly things in our heart. na huwag pong mapunan ng pong makamundong bagay sa puso natin. When I was a high school student, one friend, he was addicted of the No? billiard. Doon pong ako'y high school student pa, may isa pong estudyante na addict po talaga siya pagdating sa billiard. You know billiard? Alam niyo po yung billiard? Billiard. I'm not good at billiard. Hindi po ako magaling si billiard. And one day he told me, I cannot listen to the class. Nung isang araw, sinabi niya, hindi na ako makapunta doon sa isang class. In every class, when you look at the teacher, his head looks like a billiard ball. Kaya sa kanilang classroom, sa tuwing makikinig siya o makikita niya yung teacher niya, nakikita niya yung ulo ng teacher na parang bola ng billiard. And all classmates looks like a balls. At lahat ng kanyang mga classmate, ay mga kaklase, ay parang mga billiard. So if I hit like this, it goes this and move this. Kaya kung No, tatamaan ko lazy. to, mapupunta doon, papasok doon. Yung kanyang ulo parang ganun. Ay, yung kanyang pag-iisip ganun. So he cannot focus on the class. Kaya hindi siya makapag-focus, makapagtuon pansin doon sa classroom. Because his heart is full of billiard. Dahil yung kanyang puso ay punong-puno ng billiard. Pastor, I cannot listen to the sermon. You know why already. Pastor, hindi ako makapakinig ng sermon. Alam mo na po kung anong dahilan. You can check your heart. What is inside your heart? Tignan mo po yung puso mo. Ano ba nasa loob ng puso mo? Let's look at the Matthew chapter 5. Balik po tayo. Punta po tayo sa aklat ng Mateo chapter 5. Matthew chapter 5 verse 3. That's why Jesus said like this. Doon po sa Matthew chapter 5 verse 3, ito po yung sinabi ni Jesus. The blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. If our heart is poor, it means our heart is empty. We really desire to get salvation. Na ang ibig sabihin, kung yung ating puso ay walang pong laman, nagnanais po tayo ng kaligtasan. That's why Jesus said they will have the kingdom of heaven. They will get salvation. Kaya sabi po ni Jesucristo para po sa kanila, sila po yung makakatagpo ng walang hanggang langit. Sila po yung maliligtas. Even since we get salvation, if our heart is really hungry to the word of God, we really love many things. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, kung yung ating puso ay nagdanais ng salita ng Diyos, mas dinanais pa po natin yung salita niya. So what we feel in our heart is very important. Kaya kung ano po yung pinupunan ng ating puso, yun po yung napakahalaga. Let's go back to John chapter 8 verse 7. Balik po tayo sa aklat ng 1, chapter 8, verse 7. Then Jesus answered eventually, the verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. So Jesus said, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Kaya sabi po sa verse 7, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Then what happened? Ano pong nangyari? The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda, at si Jesus ay naiiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. So from the oldest to the youngest, one by one, they dropped the stone and left. Kaya mula po sa matatanda hanggang sa bata, isa-isa po silang naglaglagan ng mga bato at umalis. Why? Bakit po? They felt guilty. Dahil nakaramdam po sila ng guilty sa kanilang puso. Even though they wanted to judge this woman, they also remembered their sins. Kaya naisin man po nila na hatulan ito pong babae, naaalala din po nila yung kanilang kasalanan. Jesus said, if you don't have a sin, you throw the stone.
Kaya sabi po ni Jesucristo, kung wala kang kasalanan, batuhin mo siya ng bato. But according to the Bible, God look at our heart. That's why if we commit a sin in our heart, it's already sin before God. Pero alinsunod po sa Biblia, tumitingin po yung Diyos sa ating puso. Kaya kung ano po yung nagagawang kasalanan ng ating puso, ito po yung nakikita ng Diyos. So Matthew chapter 5 verse 28 says, whoever look at the woman or man with the lust for eyes, he already commits Yes. adultery. Kaya sabi po sa Matthew chapter 5 verse 28, sino mang tumitingin sa isang babae o sa isang lalaki na may pagnanasa sa kanyang puso ay nagkakaroon ng pangangalunya sa kanyang puso. So these Pharisees and the scribes, even though they pretend to be holy in the appearance, in their heart they always also commit the sin. Kaya yung po mga eskriba at mga fariseyo, kahit iniisip po nila na sila po yung mga banal, na meron din po silang mga kasalanan. So maybe when Jesus wrote on the ground, he wrote to the 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kaya maaari, noong pong sinulat po ni Jesus, yung pong, nagsulat po si Jesus doon po sa lupa, nilagay po niya yung unang Samuel chapter 16 verse 7. It says, the people look at the appearance, but God look at the heart. Na parang sinasabi na ang Diyos ay tumitingin sa puso, ngunit ang tao ay, sinasabi po dito po sa verse, na ang mga tao ay tumitingin sa anyo ng tao, pero yung Diyos ay tumitingin sa puso. So let's look at the Proverbs chapter 16. Punta po tayo sa Aklat ng Kawikaan chapter 16. Proverbs chapter 16 verse 2. Aklat ng mga Kawikaan chapter 16 verse 2. Would you read? Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong panukala. Yes. The Lord weighs the spirit. God look at the heart. Kaya sabi po, ang Panginoon, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. The verse 2. Chapter 16, Proverbs, chapter 16 verse 2. Ang lahat ng mga, sabi po, ngunit tumitimbang ng Panginoon ang diwa. Yes. That's why the first part, all the ways of man are pure in his own eyes. In their own eyes, they look like pure and righteous. Kaya doon po sa verse 2, doon po sa unang bahagi, ang lahat ng mga lakad ng mga tao ay malinis sa sarili niyang mga mata. Ibig sabihin, yung po mga tao iniisip nila na makatuwiran sila. Because they look at only appearance. Dahil tumitingin lang po sila sa kanilang anyo. But in the eyes of God, they are evil. Pero sa mata po ng Diyos, sila po ay masasama. Because God look at the heart. Dahil tumitingin po ang Diyos sa puso ng tao. Maybe Jesus wrote to this verse too. Kaya maaari, ito din po yung sinulat ni Jesus. Then the Pharisees and scribes, they just look at the sin which is revealed in their eyes. Kaya yung pong mga eskriba at mga fariseyo, sila po ay naipahayag yung kanila pong makasalanan sa pamagitan po ng kanilang mga mata. But when they look at their heart, they also felt guilty. Pero kung sila tumitingin sa kanilang puso, nakakaramdam din po sila ng guilty. So from the oldest to the youngest, they dropped the stone. Kaya mula po sa matatanda hanggang sa bata, binilaglag po nila yung kanilang mga bato. Why from the oldest? Bakit po mula sa matatanda? The older we are, the more we commit sins. Dahil habang tumatanda tayo, mas marami tayong kasalanang That's why nagagawa. they felt guilty more. Kaya mas higit po silang guilty. And they all left. At nagsipag-alisan sila. It means nobody can judge others. Nang ibig sabihin, walang sino man ang maghahatol sa ibang tao. Sometimes, when I counsel, they really blame the other people. Kuminsan kapag na may mga nagka-counseling sa akin, kuminsan, inuhusgahan po nila yung ibang tao. But they don't know their heart and their sins. Pero hindi po nila alam yung kanila pong puso o yung kanilang kasalanan. So they insist that Jesus is not fair because whether they are good or bad, only all of them if they get salvation by the grace, it's not fair. Kaya sinasabi po nila na parang hindi naman po patas yung Panginoong Jesus sapagkat kung sila po'y ligtas na, nakagawa pa rin sila ng kasalanan. So they think like this. They almost reached the heaven by their good deeds. Kaya iniisip po nila na sila po'y papunta na ng langit sa pamagitan po ng kanilang mabubuting gawa. And other evil men don't have the good deeds. Pero yung iba pong mga masasamang tao, wala po silang mabuting gawa. That is their own view. Kaya ito po yung kanilang paningin. But in the eyes of God,
even this the best man in the world, he's only this much. Same. Pero sa mata po ng Diyos, kahit po yung mabubuti, yung pinakamabuting tao, ay katulad lang din po ng mga makasalanan. So if we don't know ourselves, we don't desire to get salvation. Kaya kung hindi po natin kilala yung ating sarili, wala po tayong pagnanais ng kaligtasan. The people who don't know their situation always judge others. Kaya yung mga taong hindi nila alam yung kanilang sariling sitwasyon, sila po yung madaling humatol sa ibang tao. But one good thing is, Jesus, in the eyes of Jesus, even this woman who was caught in the adultery in very act, she also very precious. Pero ang mabuting bagay sa mata po ni Jesucristo, na kahit ang babaeng gumawa o nahuli sa pangangalo niya, sa mata pa rin po niya, siya po yung isang napakabuting tao. In the eyes of people, if the prostitute and the harlot, they are dirty, they are not worthy to be used by God. Kaya yung po, sa paningin po ng mga tao, yung pong isang babaeng mapangalo niya, sila po yung marurumi sa mata po nila. But in the eyes of Jesus, no matter what kind of sinner they are so precious, and Jesus wants to save everyone. Pero sa mata po ni Jesus, kahit gaano man po sila kamakasalanan, sila po yung napakabuting tao sa mata po ni Jesucristo. Let's look at the Matthew chapter 12, verse 20. Punta po tayo sa Matthew chapter 12, verse 20. Matthew chapter 12, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi niya babaliin ang tambong nasugatan o papatiin ang nagbabagang midsa hanggang sa ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. Here is bruised reed, and he's almost died. Kaya meron po ditong isang tambong nasugatan na halos mamamatay na. But Jesus doesn't break it. Pero hindi po ito binali ni Jesus. Until the last moment, Jesus tried to make it alive. Kaya hanggang sa huling pagkakataon, sinusubukan po nitong pagalingin o buhayin po ni Jesus. And here is a smoking flax. At meron po dito nagbabagang mitsa. It's almost died. Fire is almost died. Yung kanya pong apoy ay halos mamamatay na. But until the last moment, Jesus will not quench. Pero hanggang sa huling pagkakataon, hindi po sinukuan ni Jesucristo. Jesus wants to kindle again. Ninais po ni Jesus na buhayin po ulit siya. Jesus wants to burn again. Ninais po ni Jesus na muli po siyang bigyan ng alab. That's why no matter what kind of sinner, Jesus wants to save everyone. Kaya anumang klaseng makasalanan ka, nais po ni Jesus na maligtas ka. And even after we get salvation, no matter what happens, Jesus wants us to recover our Christian life. Kaya pagkatapos po na tayo maligtas, anuman po yung ating sitwasyon, ninais po ni Jesus na muling panumbalik yung ating Kristiyanong pamumuhay. Sometimes we blame ourselves when we commit a sin. Kung minsan sinisisi po natin yung ating sarili kapag tayo nakagawa ng kasalanan. Sometimes we are falling into the self-pity. Kung minsan tayo po'y nahuhulog sa ating pagiging makasarili. So we already decide. Without God, we already decide, I'm not worthy to be used by God. Kaya nakapagdesisyon na po tayo na kung wala yung Diyos, hindi ako kikilos sa harapan ng Diyos. I'm not worthy to attend the church because I already absent many times. Hindi ako kapaki-pakinabang na umattend ng church dahil marami na akong mga pagliliban. I'm not worthy to be used in my ministry because I'm not talented, I'm not good at singing or whatever. Hindi ako kapaki-pakinabang dito sa ministeryo ko dahil di naman ako talented, hindi naman ako magaling kumanta o anuman. But Jesus still wants us to recover our Christian life. Pero ninanais po ni Jesus na muling manabalik yung ating Kristiyanong pamumuhay. We are so precious in the eyes of Jesus. Dahil napakabuti nating tao sa mata po ni Jesus. Let's look at the Luke chapter 22. Punta po tayo sa aklat ng Lucas chapter 22. Luke chapter 22 verse 31. Doon po sa Lucas chapter 22, verse 31. I'm so thankful of this verse. Kaya nagpapasalamat po ako dito po sa versikulo. 31 and 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nananalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakisin mo ang iyong mga kapatid.
Jesus already knew that the Apostle Peter would deny Jesus 3 times. Alam na po ni Jesucristo na ipagkakaila ni Simon Pedro si Jesus. But Jesus didn't say, you betray me, then I'll not use you anymore. Pero kailanman hindi naman po sinabi ni Jesus na ipinagkaila mo ako, hindi kita kailanman gagamitin. You are out. Umalis ka na. You are fired. Tanggal ka na. Jesus didn't say that. Hindi sinabi ito ni Jesus. No matter what happens, and even though the Satan wants to destroy your faith, I prayed for you. Ano man ang mangyari, at naisin man ni Satanas na sirain yung iyong pananampalataya, mananalangin ako para sa iyo. After we get salvation, sometimes we commit sin, we become lazy, we are stumble. Kung minsan, pagkatapos na tayo maligtas, tayo po'y nagiging tamad, nakagawa ng kasalanan, tayo po'y natitisod. But even that time, Jesus is praying for us to recover our Christian life. Pero kahit sa panahon na yon, ninais po ni Jesus na ipanalangin tayo para mapanumbalik yung ating Kristiyanong pamumuhay. Don't forsake your Christian life. Huwag niyo pong itakwil yung inyong pong Kristiyanong pamumuhay. Don't give up your faith. Huwag kayong sumuko sa inyong pananampalataya. Look at the difference between Iscariot Judas and Peter. Tingnan niyo po yung kaibahan sa pamagitan po ni Iscariote Juda at nito pong si Pedro. Jesus loves the Iscariot Judas until the end. Minahal po ni Jesus ito pong si Iscariote Juda hanggang sa katapusan. But after he betrayed Jesus, he felt guilty. Pero pagkatapos niya pong ipagkaila sa Jesus, nakaramdam po siya ng guilty sa kanyang puso. That's why he threw the 30 silvers to the priest. Kaya binato niyo po yung 30 silver doon po sa mga pare. He realized he cannot go back. Dahil naunawaan niya na hindi na siya makakabalik pa. So he commits suicide. Kaya siya po'y nagpakamatay. He didn't know God's love is greater than his sin. Pero hindi niya po alam kung gaanong napakahigit na malaki yung pag-ibig ng Diyos kesa sa kanyang kasalanan. But what about Apostle Peter? Paano naman po si Apostol Pedro? When Jesus visited him and he asked, do you love me more than these people? Kaya nung pong binisita ni Jesus yung pong si Simon Pedro, sinanong po siya na minamahal mo ba ako higit kesa sa mga ito? He boldly answered, yes, Lord, you know that I love you. Kaya matapang niya pong sinabi na, opo Panginoon, nalalaman mo minamahal kita. Even though I commit so many sins, I'm still loving you. Kahit nakagawa ako ng maraming kasalanan, minamahal pa rin kita. Even though I make so many mistakes, I really want to recover my Christian life, Lord. Kahit nakagawa ako ng maraming mga kamalian, ninais ko mapanumbalik yung aking buhay pananampalataya. Jesus gave him another mission. Kaya binigyan po siya ng higit pang pagkakataon ni Jesus. So, Jesus doesn't forsake us, but sometimes we forsake ourselves. Kuminsan, si Jesus po, hindi po niya tayo tinatakwil, pero tinatakwil po natin yung ating sarili. Let's look at the Matthew chapter 6, verse 26. Punta po tayo sa aklat ng Mateo chapter 6, verse 26. Matthew chapter 6, verse 26. Sa Mateo chapter 6, verse 26 po. Let's read it together, 3, 2, 1. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? In this world, how many birds we have? Dito po sa mundo, ilang ibon na meron po tayo? How many fishes, animals? How many things we have? Gaano po karaming mga isda, mga ibang mga hayop, ibang mga bagay meron tayo. But God says, are you not of more value than they? Kaya sabi po ni Jesus, hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? You are much more precious. Higit na mas mahalaga kayo. That's why the book of Romans, God will not help you if you are the children of God. Kaya sa aklat po ng mga Roma, sabi po niya, hindi ba kayo tutulungan ng Diyos kung kayo mga anak niya? So many brothers and sisters fail in their Christian life because of the self-pity or they give up their Christian life. Kaya marami po mga Kristiyano, sila po'y sumuko sa kanila pong buhay Kristiyano dahil po sa kanilang pagiging makasarili at sinukuna na po nila yung kanila pong buhay. Who are we? Sino ba tayo? If Jesus doesn't give us up, how can we give up our Christian life? Kung hindi tayo sinukuan ni Jesus, paano natin susuko yung ating sarili? Tama po ba? Tama po ba?
Yes. So in the eyes of God, even the evil woman was so precious. Kaya sa mata po ng Diyos, kahit ito pong masamang babae na to ay napakahalaga niya. So Jesus answered like this, John chapter 8. Let's go back to John chapter 8, Kaya ito po yung sinagot ni Jesus. Balik po tayo sa Aklat ng 1, chapter 8, verse 10 and 11. verse 10 hanggang verse 11. Verse 10, would you read? Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang naiisang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sino mang Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi So- rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala." Verse 10. Verse 10, the woman answered, Jesus said, "Has no one condemned you?" Then she said, "No one, Lord." Kaya sabi po ni Jesus, "Wala na bang isa sa iyong humahatol?" Sabi po niya, "Wala na, Panginoon." So all people left Kaya lahat po ng mga tao umalis na. because they are not qualified to judge others. Dahil hindi po sila kwalipikado para husgahan yung iba. Only one who can judge this woman is Jesus Christ because he is sinless. Ang tao lang po na maaaring humusga sa kanya ay si Jesus dahil wala po siyang kasalanan. So he can be judged. Kaya pwede po siyang humusga. But instead of being judged, he become a savior. Pero sa halip na po humatol, siya po'y naging isang tagapagligtas. So the last part, Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Kaya sabi niya, hindi na rin kita hinahatulan pa. Neither do I condemn you." It doesn't mean, even though you commit a sin, it's okay. It doesn't mean that. Kaya sabi po niya, hindi rin kita hinahatulan. Hindi po ibig sabihin nun na kapag nakagawa ka ng kasalanan, ayos na yun. It means, even though you commit a sin, I'll pay for your sin. That's why, neither do I condemn you. Kaya ang ibig niya pong sabihin, kahit nakagawa ka ng kasalanan, binayaran ko na ang kasalanan mo. Kaya kanya pong sinabi, hindi rin kita hinahatulan. A son, one boy, stole something in the store. May isa pong bata na kumuha ng isang bagay doon po sa store. Then the father says, the owner called the father. Kaya yung pong may-ari ng tindahan, tinawag niya po yung kanyang ama. Then father said to the son, "Don't worry, you go home." Kaya sinabi po ng ama sa kanyang anak na bata, huwag ka na mag-alala, umuwi ka na. And then he really apologized to the owner and repays the money several times. Kaya humingi po siya ng patawa doon po sa may-ari ng tindahan at nagbayad po siya. So neither do I condemn you. It means, even though you commit a sin, I'll pay for you. Kaya sabi po niya, hindi rin kita hinahatulan. Ibig sabihin, kahit nakagawa ka ng kasalanan, binayaran ko yan para sa'yo. Instead of this sinful woman, Jesus died on the cross. Kaya sa halip na ito pong makasalanang babae, si Jesus po yung namatay doon po sa krus. Instead of all of our sins, Jesus died on the cross. Sa halip na lahat ng ating mga kasalanan, yung mamatay, si Jesus po yung namatay doon po sa And he krus. said, "It is finished." He paid the penalty of our past, present, the future sins. Kaya siya po yung namatay na, sinabi po niya, natupad na. Kaya ito po, mula po sa nakaraan, ngayon at kasaysayan, at hinaharap, ito po yung napatawad na. So instead of us, Jesus was condemned. Kaya sa halip na po tayo, si Jesus po ang hinatulan. There is a story of the King Jarius. Kaya mayroon pong isang kwento, doon po sa kwento ni Jarius. He made the one law: if anyone commit adultery, we will pull out 2 eyes. Kaya gumawa po siya ng isang batas. Kung sino man yung gumawa ng isang pangangalo niya, dudukutin yung kanyang mga mata. Then first man who commit adultery is his son, prince. At yung unang nakagawa ng pangangalo niya, yung kanyang tanging anak na isang prinsipe. So many people, the debate, Kaya they discuss. Kaya marami pong mga tao, sila po yung nag-usap-usap. Hey, what do you think? The king will pull out the 2 eyes? Ano sa tingin mo? Dudukutin ba ng hari yung mata ng kanyang anak? No way! He's a prince. He will not do it. Kaya sabi naman po ng iba, hindi yun mangyayari dahil anak siya. Some people say, our king is very justice, so he will keep his law. Pero sabi naman po ng iba, hustisya yung hari natin kaya gagawin niya po yung kanilang batas. And finally, the king says, pull out 1 eye.
Kaya sa katapusan, sinabi po ng hari, dukutin mo yung isang mata niya. When the soldier pulled out the one eye of the prince, he screamed and screamed. Kaya yun pong sundalo niya, nung pong dinukot yung kanyang mata, siya po'y sumigaw ng sumigaw. When the soldier was about to pull out another eye, the king says, "Stop." Pero nung isang sundalo ay malapit niya nang dukutin yung mata ng prinsipe, sinabi po ng hari, tumigil. I said, "The price of the adultery is 2 eyes." Sinabi niya, yung kabayaran ng pangangulo niya ay 2 mata. So instead of his one eye, please pull out my one eye. Sa halip na dukutin yung isang mata, pakiusap, dukutin mo na lang yung mata ko. Nobody touched the king. Kaya wala pong sino man yung humawak sa kanya. So he took the knife and pulled his own eyes. Kaya kinuha niya po yung isang kutsilyo at dinukot niya yung kanyang mata. Instead of the son, he paid his eye. Kaya sa halip na yung kanyang anak, binayaran niya yung kanyang mata. I don't know the next story, but if this son really appreciate the sacrifice of his father, he cannot commit a sin again. Kaya hindi ko na po alam yung sumunod na pangyayari. Pero kung naunawaan po ng anak ng yung pag-ibig ng kanyang ama, hindi na po siya muling gagawa ng kasalanan. Because of my sin, my father lost one eye. Dahil sa kasalanan ko, nawala yung isang mata ng aking ama. How can I commit adultery again? Paano pa ako gagawa ng pangangulo niya? Probably he stopped his sin. Kaya sa katapusan, itinigil niya na yung kanyang kasalanan. Neither do I condemn you. It means I'll pay for your sins. Hindi rin kita hinahatulan. Ibig sabihin, binayaran ko na yung kasalanan mo. And if we really realize this great sacrifice and love, we cannot commit a sin again and again. Kaya kung mauunawaan po natin yung dakilang sakripisyo at yung pong biyaya ng Diyos, hindi na po tayo gagawa pa ng kasalanan. We are willing to stop our sins. Kaya nagnanais na po tayong itigil yung ating kasalanan. That's why the last part, verse 11, the verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya, walang sino man Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na, at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Go and sin no more. Humayo ka na, at mula ngayon huwag ka nang magkasala. I already make you clean, so please don't become dirty again. Nilinis na kita, kaya pakiusap, huwag ka nang gumawa ng maruming bagay. I already forgave all your sins, so don't commit a sin again. Pinatawad ko na yung lahat ng mga kasalanan mo, kaya pakiusap, huwag ka nang gumawa pa ng kasalanan. It doesn't mean if we commit a sin again after salvation, we go to hell. It doesn't mean that. Hindi ibig sabihin nun na kapag nakagawa pa tayo ng kasalanan, mapupunta pa rin tayo ng impyerno. But the reason why Jesus forgave all our sins is because Jesus wants us to live holy. Ang dahilan kung bakit ninais ng Diyos na patawarin yung ating mga kasalanan dahil nais po niya na tayo po'y maging banal. Let's look at the 1 John chapter 2. Punta po tayo sa unang 1, chapter 2. 1 John chapter 2, So, sa unang 1, chapter 2, verse 1. verse 1. Verse 1 and 2, would you read? Mga munting anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. My little children, when we get salvation, we become the children of God. Sabi po, mga munti kong anak, ibig sabihin, noon po tayo naligtas na, tayo po yung mga naging anak ng The Diyos. reason why Jesus forgive us and adopt us as his children is not to commit a sin freely, but to live holy. Ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos at kung bakit niya tayo ginawang anak ay hindi upang makagawa ng kasalanan ng malaya. So, the Bible says, "These things I write to you so that you may not sin." Kaya sabi po sa Biblia, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. So, even after we get salvation, we are able to commit a sin. Kaya pagkatapos na tayo maligtas, hindi na po tayo dapat makagawa pa ng kasalanan. Abraham, because of the famine, he moved to Egypt and he told a lie. Dahil po sa taggutom, si Abraham ay pumunta po doon sa Ehipto at siya po'y nagsinungaling. And he didn't wait God's promise, so he slept with Hagar and have Ismail.
At hindi po niya hinintay yun pong pangako ng Diyos, kaya po siya natulog na kasama si Hagar, kaya nagkaroon po siya ng anak na ito po si Ishmael. And Jacob deceived his father. At si Jacob, siya po, dinaya niya po yung kanyang ama. David committed adultery and murder. Nakagawa po ng pangangulo niya si David at siya po'y pumatay. Solomon worshipped idols. Si Solomon, naglingkod po siya sa mga Diyos-Diyosan. So these people, like a born-again Christian also, we can commit a sin. Kaya gaya po nitong mga tao, bilang born-again Christian, makakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. But you may not sin. It means eventually we try to overcome our sins and our sinful nature. Pero sabi po sa Biblia, upang kayo wag magkasala. Nang ibig sabihin, kailangan po natin subukan na wag na tayong magkasala pa. What's this? Ano po ito? Baboy? What's this? Ano po ito? Oh, thank you. Not a lion. Hindi po leon. What's the difference between baboy and the sheep? Lupa. Ano pong kaibahan sa pagitan po ng baboy at ng tupa? When they fall into the dirty hole, the baboy really enjoy. Kaya pag sila po'y pumunta doon po sa putik, yung pong baboy, siya po'y talagay nagagalak. Masaya ka. It's rolling and enjoy. Kaya umiikot-ikot siya at nag-enjoy siya. But when the sheep fall into the dirty water, it cannot endure. Pero ito pong tupa, kapag siya po'y nahulog doon po sa putikan, hindi po siya mag-enjoy. Once the water entered between the oars, they really feel like they cannot endure. It's really weird to their body. Kaya kung yung pong tubig ay pumasok sa pagitan ng kanyang mga balahibo, nakakaramdam po siya ng ibang ng weird sa kanyang katawan. Strange. Na parang kakaiba sa kanyang katawan. So, then they want to come out. Kaya gusto niya agad lumabas. That's the right response as a Christian when they faced on the sin. Kaya ito po yung tamang pag-respond kapag tayo po'y nakagawa ng kasalanan. If we don't have the eternal life, when we commit a sin and when we attempt it, we enjoy. Kaya kung wala po tayong walang hanggang buhay at nakagawa tayo ng kasalanan, tayo po'y nag-e-enjoy. For example, one man walk on the street and beautiful lady says, "What's your number?" Halimbawa, may 10 tao naglalakad doon po sa kalsada at may isang babae nagsabi sa kanya, anong number mo? Can we have a date? Pwede ba tayo mag-date? Then this man says, "Salamat po." At sasabihin ng taong to, salamat po. Yes. He enjoyed. Sabi niya, opo, kaya nag-enjoy po sila. But what about the born-again Christian? Kaya paano naman po yung mga born-again Christian? Oh, no. Hindi. We cannot endure that place. Hindi natin mapagtitiisan yung lugar po na yun. We don't want to commit a sin. Dahil ayaw po natin gumawa ng kasalanan. Even though we commit a sin, we are tempted, we really want to come out immediately. Kaya kahit nakagawa tayo ng kasalanan at natukso po tayo, nais po agad natin umalis doon po sa bagay na yun. This is not my place. Hindi ito yung lugar ko. This is not my joy. Hindi ito yung kaligayahan ko. That's why, like a sheep, we really want to come out of the dirty water. Kaya gaya po ng isang tupa, kailangan po natin umalis doon po sa maduming putik. So the Bible says, the reason why God saved us is to live holy. Kaya sabi po ng Biblia, ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, upang mabuhay ng banal. Go and sin no more. Kaya sabi po, umalis ka na at huwag ka na magkasala pa. It means, another meaning is, don't live for yourselves, but for God. Nang ibang salin, huwag kang mamuhay sa iyong sariling kagustuhan, kundi para sa Diyos. Let's look at the 2 Corinthians, Kaya punta po tayo sa 2 Korinto. chapter 5, 2 Korinto chapter 5, verse 15. verse 15. 2 Korinto chapter 5, verse 15 po.
chapter 15, the verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Chapter 5, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. God says, if you really get salvation, don't live for yourselves anymore. Kaya sabi po ng Diyos, kung naligtas ka na, huwag ka nang mabuhay pa sa sarili mo kagustuhan. Don't live like before anymore. Huwag ka nang mabuhay pa doon po sa nakaraan mo. It's enough. Tapos na po yun. Now, you have to live for me Ngayon, kailangan mo mabuhay para sa akin. because I die for you. Dahil ako yung gagabay sa'yo. So, after we get salvation, our goal is not for ourselves. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, yung ating layunin ay hindi na po para sa ating We sarili. really want to pay back love of Jesus. Ninais na po natin musuklian yung pag-ibig ni Jesus. That's why we are here. Kaya narito po tayo. That's why we go somewhere to preach the gospel. Kaya pumupunta po tayo sa ibang lugar upang mangaral ng ebanghelyo. That's why we are willing to sacrifice for the church. Kaya ninanais po natin magsakripisyo para po sa iglesia. Because we don't want to live for ourselves anymore. Dahil ayaw na po nating mabuhay para sa ating sariling kagustuhan. So Jesus said, go and sin no more. It means don't commit a sin again and don't live for yourselves anymore. Kaya nung pong sinabi ni Jesus na humayo ka na at huwag ka nang magkasala pa, ibig sabihin, huwag ka nang muling magkasala at huwag ka nang muling mabuhay sa bagay na to. So because of Jesus, this woman transferred from the darkness to the light. Kaya dahil po kay Jesucristo, ito pong babae ay nandun po siya sa kadiliman, lumipat na po siya doon po sa liwanag. Now Jesus said, He is the light of the life. Kaya sinabi po ni Jesus na siya po yung liwanag ng buhay. Let's go back to John chapter 8, verse 12. Balik po tayo sa Aklat ng 1, chapter 8, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. John chapter 8, verse 12, 3, 2, 1. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." So Jesus is light of the world. Kaya sabi po, si Jesus siya po yung ilaw ng sanlibutan. That's why the Jesus can guide all the people in the darkness to the light, to the truth. Kaya ginabayan na po ni Jesus yung pong mga tao na dumula sa kadiliman patungo sa liwanag. You know the lighthouse? Alam niyo po yung lighthouse? In the ocean, in the night at the ocean, we cannot see anything. Kaya sa gabi, pagdating po doon sa karagatan, wala po tayong makikitang anuman. Then the boat, how can they make the direction? Kaya paano po makakakita ng direksyon yung pong mga bangka? There is the lighthouse, they shine the light. Kaya meron po ditong lighthouse, pinapaliwanag niya po yung kanyang ilaw. So through the lighthouse, they make a direction. Kaya sa pamagitan po ng lighthouse, nakikita po nila yung kanilang In direksyon. this world, all unsaved people get lost. Dito po sa mundo, lahat po ng mga tao na sila po nawala. They don't know how to go to heaven. Hindi po nila alam kung paano pumunta sa langit. They don't know what's the purpose of their life. Hindi rin po nila alam kung ano yung layunin ng kanilang buhay. But Jesus came to this world as a light. Pero si Jesus pumarito sa sanlibutan bilang isang ilaw. So Jesus guided them to the truth and the heaven. Kaya ginabayan po sila ni Jesus patungo sa katotohanan at sa walang hanggang langit. And now Jesus said, you are the light of the world. Kaya sinabi naman po ni Jesus para po sa atin na tayo po yung pong liwanag ng langit. Let's look at the Matthew chapter 5 verse 14. Punta po tayo sa Aklat ng Mateo chapter 5 verse 14. Matthew chapter 5 verse 14. Matthew chapter 5 verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Yes. You are the light of the world. Kasabi kayo ang ilaw ng sanlibutan. Jesus is the light of the world. Si Jesus, siya din po yung ilaw ng sanlibutan. And those who receive the light of Jesus become the light of the world. Kaya sino mang makakatagpo nung pong ilaw ni Jesus, sila din po ay nagiging ilaw ng sanlibutan. Jesus already was resurrected and rose up to heaven. Si Jesus muli po siyang nabuhay at umakyat sa langit. And who is to shine the light to the world? At sino po yung nagpaliwanag dito po sa sanlibutan?
born again Christian. Yung pong mga born again Christian. Now this is our turn to guide the people to the light. Kaya ito na po yung pagkakataon po natin. Nagabayan po yung mga ligaw na kaluluwa, papatungo po doon sa ilaw. How can we shine the light? Paano natin maipapaliwanag yung ating ilaw? How can we evangelize people? Paano tayo makapagpahagi ng ebanghelyo? Let's look at the Psalm number 89, verse 37. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Awit, chapter 89, Verse 37. verse 37 po. Chapter 89, verse 37. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakilanman, at tapat ang saksi sa kalangitan. So, the Bible says, the born-again Christian is like a moon. Gaya po ng sinabi ng Biblia, yung po mga born again Christian ay para po silang mga buwan. Here is the sun, and here is the earth. Andito po yung araw, ito naman po yung mundo. Here is the moon. Andito po yung pong buwan. So, when the sun shine the light, this part, it's a day. Kaya, pag kumilaw po, nagliwanag po yung araw, yung pong kalahati ng mundo ay magiging kinaumagahan. Tama po ba? And the other part is a night. At yung kalahati naman po ay gabi. And in the night, which one shine the light? At sa gabi, sino po yung nagpapaliwanag ng ilaw? Moon, Yung pong buwan. not the sun. Hindi po yung araw. Sun indicates God. Ito pong araw, siya po yung kumakatawan sa Diyos. The earth indicates the word. Ito pong mundo ay kumakatawan sa sanlibutan. And the Psalm number 89 says, the moon is born-again Christian as a witness. Pero sabi po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 89, yung pong buwan ay mga born-again Christian at sila po yung mga saksi. But the important thing is, the moon cannot shine the light by itself. Pero yung napakahalagang bagay dito, yung pong buwan ay hindi po nagpapaliwanag sa pamamagitan ng kanilang sarili. As much as it received the light, it reflects the light to the night. Kaya hanggang sa makatagpo siya nung pong liwanag ng araw, siya po ay makakapagbigay din po ng liwanag doon po sa gabi. Tama po ba? So it means, as much as we receive the power from the Word of God and the prayer and fellowship, we can shine the light to the world. Na ang ibig sabihin, kapag nakakatanggap po tayo nung pong salita ng Diyos, ng panalangin at ang fellowship, na ipapaliwanag po natin yung ating ilaw. There are many kinds of the Maraming uri ng mga buwan, moonlight. mga ilaw ng buwan. Some Christians shine the light like this. Yung ibang mga araw, ay yung ibang po mga Kristiyano, ay nagpapaliwanag ng ilaw na parang katulad nito. Where is the light as a Christian? Nasaan yung liwanag ng mga Kristiyano? But some Christians shine the light like a full moon. Pero yun pong mga Kristiyano, sila po yung nagpapaliwanag ng isang katulad ng buong buwan. From the morning to the evening, and from the January 1 to the December, He shine the light fully. Mula sa umaga hanggang sa gabi, mula sa Enero hanggang Desyembre, sila po yung nagpapaliwanag ng buong ilaw. So everyone knows He's a Christian. Kaya alam na alam po nila na siya ay Kristiyano. I really heard that from unsaved husband. Kaya nakarinig po ako ng isang kwento mula po sa isang baba at sa isang Even may though asawa. he's not saved and he doesn't come to the church, he always says, my wife is a real Christian. Kaya kahit hindi pa po siya nakaka-attend ng church at hindi pa po siya niligtas, sinasabi niya po yung kanya pong asawang babae ay ligtas na. If you want to believe in God, you have to attend my wife's church. Kaya sabi po niya, kung naniniwala ka sa Diyos, kailangan mong umattend doon po sa church ng asawa ko. She shined the full moon, like a full moon. Dahil yung babae na yon, siya po yung nagpaliwanag ng isang gaya ng buwan. But even though he shined the light, there is always distance. Pero kahit nagpapaliwanag po siya ng ilaw, meron po rin pong distansya. So even though we shine the light, we cannot close to the world. Kaya kahit nagpapaliwanag po tayo ng ilaw, hindi po natin kailanman maging malapit dito po sa mundo. Social distance. We have a spiritual distance. Kaya meron din po tayong spiritual na distansya. So we meet our friends and other people to save them, not to enjoy together. Kaya kailangan po natin yung ating mga kaibigan at yung ibang mga tao para po maligtas sila. But even though we keep the spiritual distance, the moon always rotates the earth.
Kaya kahit napapanatili po natin yung spiritual na distansya natin sa kanila, ito pong mundo ay umiikot. So even though we don't commit a sin together, we always observe them and find what they need. Kaya kahit na kailangan po natin silang, kahit na hindi tayo nakagawa ng kasalanan, kailangan po natin silang suriin at hanapin kung ano yung kanilang kagustuhan. So we like this, we have to shine the light to save other people. Kaya gaya po nito, kailangan po natin paliwanagin yung ating ilaw para maligtas yung pong mga tao. Let's go back to John chapter 8. Kaya punta po tayo sa Aklat ng 1, chapter 8. So today we learn the lesson through this passage. Kaya ngayon, nakakuha po tayo ng aral mula po dito sa mensahe. Jesus didn't rely on people. Hindi po nagtitiwala si Jesus sa mga tao. That's why, because he always relied on God only, he was always brave and walking in the truth. Kaya dahil nagtitiwala lang po siya sa Panginoong Diyos, siya po yung nagiging matapang at pinapahig niya lang po yung katotohanan. Please, don't rely on the man, but God only. Kaya pakiusap, huwag po kayong magtiwala sa tao, kundi sa Diyos lamang. And the Pharisees and scribes, because of the bias and their worldly desire, they didn't listen to Jesus. At yung po mga eskriba at mga Fariseo, dahil po sa kanilang pagiging masariling katwiran, hindi po sila nakinig doon po sa salita ni Jesus. So if even our heart is full of something else, we cannot listen to the word of God. Kaya kahit yung ating puso ay punong-puno ng ibang mga bagay, hindi po tayo makakapakinig ng salita ng Diyos. And the verse 11, let's read it together again, 3, 2, 1. At sinabi niya, walang sino man, Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Jesus doesn't want to judge us. Ayaw po ng Diyos na hatulan tayo. That's why He already redeemed all our sins. Kaya pinatawad niya po yung ating mga kasalanan. Even after we get salvation, when we commit a sin and make a mistake, He doesn't want to judge us. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, kahit na nakagawa tayo ng kamalian at mga kasalanan, ayaw po ni Jesus na tayo po yung mahatulan. He really encourages us, start again. Ninanais niya po tayo na muli po tayong magsimula. Pray again. Manalangin po. And return to the church again. At muli po tayong bumalik sa iglesia. And save the lost souls again. At magligtas sa maligaw na kaluluwa. So Jesus will say, go and sin no more. Kaya sinabi po ni Jesus, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala pa. So if we remember His great love, we cannot give up our Christian life. Kaya kung matatandaan po natin yung kanyang dakilang pag-ibig, hindi tayo po yung makakapanatili sa ating buhay Kristyano. We cannot forsake our people. Hindi po natin maiiwasan yung pong mga tao. So I really hope and pray as a light of the world, we shine the light like a full moon. Kaya ako po yung nananalangin at umaasa na maipakita po natin yung pong ating liwanag na gaya ng buwan sa mga tao. Tama po ba? Full moon, full moon. Like my face, full Gaya moon. po ng mukha ko, full moon. Tama po ba? Okay, let's pray together. Tayo po